O sige, bira takbot, tulak bakho para gumalaw man lang itong pupa, lumayo kahit mga 2 dipa man lang. Grabe. Nakabaon man ito sa buhangin. Kailangan ito ng bakho bago mabunot. Baon na baon, oh. So dahil sa galing tayo ng bakasyon, may sumampa na ibang tagmaster. So exist na tayo doon sa maning sa tagboat, kasi may sumampang ibang kapitan na galing doon sa isang unit na naka-dry dock. So tayo ngayon ay mag-salvor master lang tayo. Tayo yung gagawa ng plano paano mabunot ito. First time kong mag-salvor master. Subukan natin, kaya natin to. Sus, labas yung propeller pero hindi man sa tubig, sa buhangin. Nakabaon sa buhangin yung propeller, pati yung skid niyan makabaon. So dahil sa nakabaon ito sa buhangin, so mag-request tayo ng backhoe. Ngayong low tide pa, pahukayan natin ito. Tapos may mga divers na rin tayo dyan sa loob, dyan sa taas ng barko. Naglilima sila ng mga tubig sa loob ng mga tangke niyan. Yun, tuloy-tuloy yung paglilimas. At siyempre, nandito na rin yung backhoe na maghuhukay dito sa bandang likuran. So grabing agos, akala mo ilog, pero yung agos na yan, buga ng propeller yan ng tugboat. Kasi nandyan na yung tugboat natin, naghahanda na rin sila. Habang yung backhoe, tuloy-tuloy na rin ang paghuhukay nito ngayon. Time check, alas 4 na ng hapon at nag-umpisa na kami dahil tuloy-tuloy na yung pagtaas ng tubig dahil yung pinaka high tide ay mamayang alas 7 ng gabi. Tuloy-tuloy yung paghuhukay ng backhoe, no? So mabubunot ito, inaasahan kong mabubunot ito gabi na dahil gabi yung pinaka high tide eh. So ang gagawin ko nito ay pahila ko itong likuran, itong hinuhukayan, para maigalaw man lang konti ito kasi mababaw din pagdating sa unahan. Tapos subukan kong kaladkarin, unahan yung hilain ko. O, umpisa na tayo. Bira tagbot, tulak backhoe para makagalaw man lang konti itong pupa, itong likuran niya, kahit na mga 2 dipa bago natin kaladkarin itong kanyang proa. Makagalaw man lang kahit na 1 dipa hanggang 2 dipa para pagbira sa proa mamaya hindi tatama yung puwit ng barko dito sa may pier. Pagka hindi na sumandal, posible na siyang mabubunot. Yun, pagkatapos nating nabira dito sa may puwitan, gumalaw lang siguro mahigit 1 dipa lang, tumama naman ulit sa mababaw. So pinalipat natin yung ating tag dito sa may forward, dito sa harapan. Hindi naman tatamaan yung isang tugboat na yan, yung nakaangkurahe, dahil medyo distansya naman ng mga 1 dipa yan. So tuloy-tuloy lang hanggang sa umabot yung high tide, makakaladkad na yung sumabit doon sa mababaw sa likuran. Good morning, mission accomplished na tayo. Nabunot din siya kagabi, mga alas 8 na ng gabi yun, nabunot. Ito na siya, nabunot din siya kagabi. Nag-off cam tayo para sa seryosong gawa. Yun yung mga maglilinis dito, magtatakip sa mga butas-butas, yung mga divers. Itong area na ito yung forecastle. Forecastle yung pinakaunahan ng barko. Ito yung kanyang ground tackle arrangement. Dito nakalagay yung anchors. At siyempre sa ilalim yung chin locker. Ground tackle arrangement sa taas ng forecastle. Cargo hold area. Tapos
pilot house. O, baba na tayo. At least nabunot na ito. Bahala na sila kung anong plano nila rito. At least nabunot na. Ito naman yung kanyang accommodation area. So papasok tayo sa loob ng accommodation, pinaka crew cabin. Ito yung first deck. Oh, wala na pala ito, parang niransak na pala ito. Yan. Ito naman access papuntang engine room. Oh, huwag na tayo pumunta dyan dahil engine room ang isa sa pinaka delikado sa isang dead ship. Baka may mga manhole dyan na walang takip. Ito naman CR. Oh. Ito mga crew cabin ito sa first deck. Oh, ito naman nakasarado. Ito ay kusina. Oh, may mga gamit dahil ginagamit ito ng mga divers, ng mga naglilinis dito. So akyat tayo doon sa second deck dito sa loob ng accommodation area. So second deck accommodation. O, ganun din, oh. Tinanggalan ng mga insulation. Shower room. So karamihan sa nandito sa second deck, karamihan dito ay cabin ito ng mga deck officer, no? Mga official, dahil malapit na sa bridge sa may pilot house. Yan. So akyat tayo sa pinaka last. Yun na yung pilot house. Uy, nandito pala yung mga naglilinis. Kasi pagkatapos na bunot, kailangan linisin. Tapos takpan yung mga butas doon sa baba. Oh. Grabe yung kanyang navigation panel. Niransak din, oh. Wala lang mga equipments. Balik tayo dito sa main deck, dito sa may accommodation area. So ito yung mga manhole na wala ng mga takip. Ang ginawa ng mga divers, nilagyan ng plywood, tapos nilagyan ng clay para di mapasukan ng tubig. Tapos yung mga breather, mga tubo-tubo dito sa gilid, nilagyan nila ng kahoy, tapos talian ng luna yan para di mapasukan din ng tubig. Yan, oh, tulad yan, breather yan. So papasakan ng kahoy, tapos takpan ng luna. Dito naman sa isang space na ito, ayan, yung mga tinatakpan ng kahoy na yan, yan yung mga ano yan, mga sounding pipe. So yung sounding pipe, meron yung mga takip, papunta yan doon, tubo yan, papasok doon sa mga tangke. Kaso lang wala nang takip, kaya nilagyan ng mga kahoy, tapos lagyan niya ng mga clay. Yan, sa pagitan ng accommodation area, in between of accommodation area and cargo hold. Oh, may mga pasak na yan, may mga pasak. Oh, yan, may mga pasak. Yung mga nakataas na yan, lagyan ng luna. Yung mga nasa flooring na yan na mga pasak, lagyan ng clay para hindi mapasukan ng tubig. Tapos yung mga tangke na may tubig, ayan. So ready na ito kung saan man nila ito dalhin.